Hello mga kaibigan, pagpalang araw sa ating lahat. Nagbabalik naman po inyong agimat ni alias Pugi. So ngayon mga kaibigan, ating aalamin ngayon kung ano ang tamang proseso, yung mga tangan-tangan po natin anting-anting. At kung paano po natin yan pagganahin at kung paano gamitin at kung paano ang tamang pag-alaga. So yun po ang ating aalamin ngayon mga kaibigan. So ngayon kung interesado kayo, ah panoorin niyo po ito, ang video na ito hanggang sa pagtapos sa video na ito. At paki-like and subscribe at click notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod kong video. So okay? So yun po ang ano ko sa inyo mga kaibigan. So unang-una mga kaibigan, ang gagawin po natin kapag tunay lang po na hawak po natin ng mga anting-anting o agimat, ang pinakauna yan mga kaibigan, kasi sa akin kasi mga kaibigan, sa totoo lang, sa totoong buhay, ay kapag araw ng kabilugan ng buwan, kahit hindi Martes o Biyernes, kasi meron kasing araw ng kabilugan ng buwan mga kaibigan na hindi tugma sa Martes o kaya Biyernes. So mayroong ganyan mga kaibigan. So kahit hindi araw ng Martes at Biyernes, kailangan po natin yan ibilad. Kumbaga yung tinatawag nating full moon. So lahat-lahat ng mga tangan-tangan po natin ng mga anting-anting o agimat ay kailangan po talaga yan ibilad natin sa araw ng kabilugan ng buwan na magdamag. At pagkatapos niyan ay pahiram po natin yan ng langis. So lahat-lahat po mga kaibigan, lahat-lahat. So kailangan po natin na pahiram ng langis at saka pakainin ng dasal. So yun po yung ginagawa ko mga kaibigan sa totoo lang, sa totoong buhay. So yung iba pa nga dyan ay nag-iihaw pa ng manok o kaya kambing o kung ano-ano pa mang hayop dyan para ialay nila sa kanilang mga tangan-tangan nila ng mga anting-anting o agimat. So yun po yung ginagawa ng iba mga kaibigan sa totoo lang. So sa akin kasi, hindi ko yan ginagawa sa totoo lang. So yung ang ginagawa ko lang po kasi sa totoo lang, so yun po yung sinasabi ko sa inyo na sa araw ng kabilugan ng buwan at kahit hindi Martes o Biyernes, so kailangan po natin yan ibilad sa araw ng kabilugan ng buwan. Kumbaga yung tinatawag natin na full moon. So at magdamag yan mga kaibigan, lahat-lahat po yan at kailangan po yan magdamag at pagkatapos pahiram po natin ng langis at pagkakainin po natin ng dasal. Kasi para sa akin kasi mga kaibigan, sa totoo lang ay mas malakas ang dasal kaysa mag-alay. So sa akin kasi mga kaibigan, sa totoo lang, hindi ko po yun ginagawa. Kasi ang para po talaga sa akin, para lang talaga sa akin mga kaibigan na mas malakas, mas pinakamalakas ang dasal kaysa mag-alay. So yun po ang ginagawa ko mga kaibigan. So lahat-lahat ng mga ano natin ay kailangan po talaga yan buhayin. So ngayon, kung hindi nyo alam yung tamang proseso yan, tamang paggamit, so sa totoo lang mga kaibigan, kung gusto nyo subukan nyo yung mga tangan-tangan ng mga anting-anting o agimat at hindi nyo alam yung tamang proseso, yung tamang paggamit, so sa totoo lang, huwag niyo subukan yan pag hindi nyo alam yung tamang proseso, yung tamang paggamit at kung paano nyo pagganahin. Kasi pag hindi nyo alam yung tamang pagganahin yung pagkaibigan, hindi nyo alam kung paano yan gamitin, ay pwede kayong maaari kayong tablan ng mga matutulis na bagay o kaya sa pagtama ng bala ng baril sa inyo. At pwede nyo pa yan ikamatay sa totoo lang. Kaya pinapayuhan ko kayong mabuti na bago kayo mag-testing sa inyong mga sariling katawan, alamin nyo po muna yung tamang proseso yan, yung tamang paggamit. So yun po ang ano ko sa inyo mga kaibigan. Yun po ang may papayo ko sa inyo. Kasi ang pag-testing sa ating mga sariling katawan, sariling ating mga buhay, ay hindi po yan biro. Hindi po yan biro mga kaibigan, sa totoo lang. Sa totoo lang mga kaibigan, inuulit ko po sa inyo, hindi po yan biro. Kaya magpaparil kayo o kaya kayo mismo gumawa na magtagain nyo yung sariling leeg o kaya anong parte ng ating katawan dyan o kaya sa totoong baril talaga nga ano kayo. So maaari nyo pa yan ikamatay kapag hindi nyo alam yung tamang proseso yan. Kasi yung mga tunay na mga anting-anting agimat mga kaibigan, lalabas lang yan ang mga kakayahan yan kung ang buhay mo ay malagay sa peligro, malagay sa alanganin. Doon pa lang po lalabas ang mga tangan-tangan po natin ng mga anting-anting o
kakayahan ng mga ating anting, doon pa lang po lalabas yan. Kumbaga, ililigtas ka ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanga-tanga po ng mga ating anting. So yun po mga kaibigan, ako mga kaibigan sa totoo lang, sa totoo lang mga kaibigan, ang tamang proseso po talaga yan. So yun po yung tinuturo ko sa inyo. Sa araw ng kabilugan ng buwan, sa tuwing araw ng kabilugan ng buwan, kailangan po yan ibilad na magdamag at pahiran po yan ng langis at pakainin po yan ng dasal. So yun po mga kaibigan, ang tamang proseso yan. At kailangan po yan na hindi po kayo magkamali sa pinapakain po nyo ng dasal. Kasi sa oras na magkamali kayo mga kaibigan, ay mawalang silbi yan sa inyo, yung mga alam niyo yung mga binabanggit niyo ng mga salita. So kailangan po lagay ang tama mga kaibigan. So yun po ang may papayo ko sa inyo. Yun po yung tamang proseso. Ngayon, kung gusto niyo subukan kung gaano katotoo yung mga sinasabi ko, kailangan po talaga yan mga kaibigan. Kumbaga, gaya nga po nasabi ko sa inyo, kailangan po yan, pakainin po natin yan ng dasal. Tulad dito mga kaibigan, no? Ito, nakikita nyo ito mga kaibigan yung pintas ko, hindi nyo makikita, hindi nyo mahalata nyo. Tulad dito mga kaibigan, no? Ito, yan. So, alam nyo ito mga kaibigan kung anong ibig sabihin nito. At alam nyo kung anong tawag nito. So ngayon, sa lahat ng walang alam dyan, sa lahat ng mga taong walang alam, so ang tawag dito mga kaibigan ay anting-anting o gimat. So ngayon mga kaibigan, kung gustuhin kong subukin ito, kung may bisa pa ba ito o wala, so kailangan ko ito mga kaibigan na pakainin ng dasal. Kumbaga, bubuhayin ko muna bago ko subukan. So yun po yung ginagawa ko mga kaibigan. So yun po yung ginagawa ko sa totoo lang, sa totoong buhay. So ngayon, kapag nabuhay ko ito mga kaibigan at inaano ko ito sa inyo, kung napapatunayan ko sa inyo kung gaano katotoo yung mga sinasabi ko rito, so yun po mga kaibigan na dito, nakita niyo yung kamay ng mga kaibigan at kukuha ako ng baril at yung gatilyo ng baril, so yan ako. So kapag hindi pumutok sa akin yan, at kung sakaling puputok yan, sigurado ako na hindi ako kayang tablan. Yung bala ng baril, tatalbog lang sa aking katawan. So yun po yung mga tamang proseso yung mga kaibigan. Ito, kasi ang kakayahan nito mga kaibigan, sa totoo lang, kahit hindi mo ito pakainin ng dasal, kapag ang buhay mo ay nilagay sa alangan, nilagay sa peligro, kusang gagana ito mga kaibigan, sa totoo lang. Kusang gagana to. Kusang gagana yung mga kakayahan ng mga anting-anting, mga gimak, kung ang buhay mo ay malagay sa alanganin, malagay sa peligro, kahit hindi mo pa yan pakainin ng dasal. Kapag ang buhay mo lang mga kaibigan ay nilagay sa alanganin. So yun po ang ano ko sa inyo mga kaibigan. Kasi ngayon, kung gusto niyo mang subukan kung gaano katotoo talaga, so kailangan po yan, yung tamang proseso, yung tamang paggamit, yung paano yung pagganahin, kailangan po yan pakainin ng dasal. Kumbaga, bubuhayin niyo po muna bago kayo mag-testing sa inyong mga sariling katawan. Kasi pag hindi nyo alam yung tamang proseso, yung tamang paggamit, so huwag niyo nang gawin mga kaibigan, huwag niyo nang subukan. Kasi gaya nga po nasabi ko sa inyo, pwede nyo pa yan ikamatay. Kasi maaari kayong tablan ng mga matutulis na bagay o kaya sa pagtama ng bala ng baril sa inyo, so pwede nyo pa yan ikamatay mga kaibigan. Kasi sa pag-testing talaga sa ating mga sariling katawan, hindi po yan biro. Hindi yan biro mga kaibigan, sa totoo lang mga kaibigan. Kaya ko pa yung pinapayuhan ng mabuti. So yan po ang ginagawa ko sa inyo mga kaibigan. Yan po yung mga pinapayo ko sa inyo. So wag po niyong kakalimutan. So yan po mga kaibigan. Kasi sa totoo lang mga kaibigan, sa totoong buhay ay hindi ko na po kailangan na mag-alay o kaya mag-ihaw ng manok o kaya kung ano-ano pa mang hayop diyan para lang gawing alay sa mga tangang-tanga po natin ng mga ting-anting. So hindi ko yan ginagawa mga kaibigan, sa totoo lang, sa totoong buhay. Ang ginagawa ko lang po ay sa araw ng kabilugan ng buwan ay kailangan po talaga yan ibilad na magdamag at pahira ng langis at pakainin ng dasal. So yun po yung tamang proseso yan mga kaibigan. Kasi sa akin, yun po yung ginagawa ko. Ngayon, kung gusto kong subukan naman, so kailangan pakainin ko ng dasal muna. Kumbaga bubuhayin ko bago ko sumubok, bago ko kumuha ng baril at itong kamay ko dito ko mismo iputok yung baril. So ilang beses na ako sumubok yan mga kaibigan. So wala talaga, kahit anong ano ko, ay hindi talaga ako
kayang putukan ng baril o kaya sa mga tutulis na bagay, hindi ko kayang tablan. So yun ang po ang ano ko sa inyo mga kaibigan, maipapayo ko sa inyo. So wag na wag po niyong kakalimutan yan. Ngunit ganun pa mga kaibigan, may anting-anting man tayo sa wala, ang pinaka-importante sa lahat, doon pa rin po tayo manalangin at mananalig sa Diyos ng taos puso. Doon pa rin po tayo lumalapit dahil ang Diyos pa rin po ang higit na makapangyarihan sa lahat. Walang sino mang higit na makapangyarihan sa lahat kundi lamang ang nag-iisa nating Diyos na si Kristo. Ako mga kaibigan, sa totoo lang, sa totoong buhay, nangangaral din po ako sa mga salita ng Diyos. At kahit anong religion mga kaibigan, Iglesia ni Cristo, kaya born again. So, alam naman po natin yung mga Iglesia ni Cristo at saka born again, hindi naniniwala sa mga anting-anting o agimat. So, yung iba pa nga dyan, kinukontra pa nila yung mga anting-anting o agimat kasi yung ano nila, yung opinion nila ay sa demonyo daw. So, hindi natin sila masisisi mga kaibigan kasi tayo dito mismo nakakaalam na iba-iba talagang ugali ng mga tao at iba-iba yung paniniwala ng mga tao. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. So, hindi natin sila maano. So, ngayon mga kaibigan, ang maano ko sa inyo, sa kung ano man pong paniniwala ng iba, ay dapat po yung respeto para walang gulo at walang debate na magaganap. Respect na lang sa mga taong naniniwala sa mga ganito, sa mga anting-anting o agimat. So, yun pong ano ko sa inyo, sa totoo lang. Inuulit ko po sa inyo mga kaibigan, ako din po ay mahilig mangaral sa mga salita ng Diyos at nagbabasa po ako ng Biblia. So, kahit ganito ko mga kaibigan, kahit nagsisimba ko sa mga relihiyon na hindi naniniwala sa mga anting-anting o agimat tulad ng mga Iglesia ni Cristo o kaya born again, so alam naman po natin yung mga kaibigan na hindi talaga sila naniniwala. So, ngunit pinapasok ko pa rin yan mga kaibigan. Sinisimbahan ko pa rin yan, nagsisimba pa rin ako dyan. Sa totoo lang, naniniwala din ako rito sa mga anting-anting o agimat dahil napatunayan ko na yan sa aking sariling katawan. Napatunayan ko na yan mga kaibigan kung gaano katotoo. Kaya po ako naniniwala sa mga ganito. So, yun po ang ano ko sa inyo. Yun po ang may papayo ko sa inyo. Inuulit ko po sa inyo bago ko tapusin yung video nito. Ang pinaka-importante sa lahat, may anting-anting man tayo sa wala. Ang pinaka-importante po talaga sa lahat, doon pa rin po tayo lumalapit at manalangin sa Diyos ng taos puso. Dahil ang Diyos pa rin po ang higit na makapangyarihan sa lahat. Dahil siya lang po ang tunay nagbibigay sa atin na proteksyon sa ating mga buhay. Dahil siya lang po ang may hawak sa ating mga buhay at hindi sino-sino pa man mga baliw na mga tao dyan. Yan po ang lagi niyong tandaan mga kaibigan. Dahil walang sino mang higit na makapangyarihan sa lahat kundi lamang ang nag-iisa nating Diyos. Dahil kapag nanalangin ka at nanalangin ka sa Diyos ng taos puso, walang kulam at walang parang natatalab sa inyo. Yan po ang lagi niyong tandaan mga kaibigan. Dahil ang mga payo ko sa inyo, mga bawat ginagawa kong video ay may paalala yan. Hindi yan mawala-wala. Para po yan sa inyo. So yun po ang mga ano ko sa inyo mga kaibigan. So yun po ang lagi ninyong tandaan. Dahil walang sino mang higit na makapangyarihan sa lahat, kundi lamang ang nag-iisa nating Diyos na si Kristo. So yun po ang pinaka-importante sa lahat mga kaibigan. Kasi yung mga pinapakita ko sa inyo ng mga anting-anting o agimat, totoo man yan at maraming gawin yan, maraming kakayahan yan. So ngunit ang pinakamalakas sa lahat, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, alam naman po natin, kundi lamang ang nag-iisa nating Diyos na makapangyarihan sa lahat, na si Kristo. Kaya doon pa rin po tayo manalangin at mananalig sa Diyos ng taos puso. Dahil ang Diyos pa rin po ang may hawak sa ating mga buhay. Ang Diyos pa rin po ang tunay nagbibigay sa atin ng proteksyon sa ating mga buhay. So yan po ang lagi yung tandaan mga kaibigan. Dahil yung mga pinapakita ko sa inyo ng mga anting-anting mga gimat at na nakikita nyo sa mga ibang vlogger dyan o kaya pinapanood nyo sa mga TV. So yan po mga kaibigan, ay gabay lang po yan sa ating mga buhay. Gabay lang po yan sa ating mga buhay mga kaibigan, sa totoo lang. So, hindi ko na pabayang video ito at magkita-kita tayo sa susunod kong video. Kung nagustuhan yung video nito mga kaibigan, paki-like naman at paki-subscribe at click notification bell para lagi kang updated sa mga susunod kong video. So, okay? So, thank you very much and take care to all. God bless lahat.
Ako ang inyong kagimat, agimat ni alias Pugi.